Maraming salamat, maaari na kayo po. Thank you, ma'am. Magandang umaga, mga bata. Pansinin niyo ang inyong katabi sa upuan kung may hindi pa pumasok sa araw na ito. Kung gano'n, mahusay. Lahat ba ay nandito sa araw na ito? Oo! Dahil dyan, magkakaroon tayo ng pamantayan sa loob ng klase na dapat yung sundin sa panahon ng ating pagklase. Una, makinig kung nagsasalita ang guro o nagsasalita ang isa sa mga kaklase nyo. Ano ang una nating pamantayan? Makinig. Mahusay. Pangalawa, itaas ang kanyang kamay kung may nais sagutin o sabihin sa klase natin. Ano ang pangalawa? Ang pangatlo, umupo na maayos. Ano ang pangatlo? Umupo na maayos. Mahusay. Dahil dyan, may pinagawa ba akong takdang aralin nung huli nating pagkikita? Oo. Meron ba? Wala po. Oh, di ba? Wala. Dahil dyan, magkakaroon tayo ng pagbabalik-aral sa ating klase noong bata. Ano nga yung huli natin na pag-aralan? Ang pandiwa ay? Salitang kilos. Magbigay ng halimbawa ng salitang kilos. Ginoo? Ikaw, nakapitis. Tumakbo, mahusay. Isa pang halimbawa, Aya? Umakyat, mahusay. Isa pang halimbawa, Ani? Sumayaw, mahusay. Bigyan natin ng 3 palakpak para sa 3 sumagot. Okay. Saka kayo palakpak pag sinabi kong simulan. Naintindihan? Ngayon, simulan ang 3 palakpak. Mahusay. Dahil dyan, magkakaroon tayo ng aktibidad. Ang inyong gagawin lamang ay masdan nyo mabuti ang video dahil mamaya pagkatapos ng video ay magkakaroon tayo ng tanong ko, sagot nyo. Tatanungin ko kayo tapos sasagutin nyo yung tanong ko. Yung sagot nyo is magagaling dito sa video ito. Naintindihan? Oo. Ang Batang Magalang ni Daisy R. Lipana. Ang Batang Magalang ay kinalulugdan ng lahat ng tao at maging sino man. Lagi siya nagmamano sa mga magulang, sa mga matatanda, maging kapitbahay man. Ang po at opo, lagi niyang sinasabi, laging nasa puso at mananatili. Mahinahon kung sumagot at di maikukubli, pagiging magalang niya sa nakararami. Salamat po ang sagot niya, pag siya ay binibigyan. Paalam sabi niya, pag siya naman ay lilisan. Magandang umaga, tanghali, gabi, sa nadadaanan. Talagang nakatutuwa ang Batang Magalang. Hira A. Prudencio mula sa 3ong baitang, pangkat generosity. So, nakita nyo, di ba? Ngayon, magkakaroon tayo ng tanong ko, sagot nyo. Ang unang katanungan, ano ang napansin nyo sa video na inyong napanood? Tungkol sa bata. Tungkol sa bata. Para sa pangalawang katanungan, paano bigkas ba ang ginamit sa video? Naluto po ito. Ma. Anong bigkas? Naluto po ito. Paano ito?
Paluto ba ang bigkas na ginamit sa video? Wala ko ito. O mahusay. Patula ang ginamit na bigkas sa video. Ulit, banda rito, anong ginamit na bigkas sa video? Sabay-sabay. Tula. Mahusay. Sa tingin nyo, ang video inyong napanood ba ay may connection sa ating tatalakayin sa araw na ito? Sa tingin nyo, ang video na panood nyo, kamakailangan may connection sa ating tatalakayin ngayon? Oo, dahil ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa tulang pambata. Ngunit bago tayo dumako dyan, ay alamin muna natin ang ating inaasahang pagkatuto. Na sa loob ng 45 minutong talakayan, ang mga mag-aaral sa 75 bahagdan ay inaasahang makatatamo ng una, pakibasa ang una, letter A. Para sa pangalawa, pakibasa ani, letter B. Napahahalagahan ang nais ipaliwanag ng tula sa pamamagitan ng pagsagot ng mga tanong sa klase. Mahusay, mahal ka ng buko. Para sa titik C, tumayon, pakibasa. Mahusay. So yan ang ating inaasahang pagkatuto pagkatapos ng ating talakayan. Ngayon, tula. Pakibasa, Chloe. Tula ay isang anyo ng panitikan kung saan ginagamitan ng magaganda at mga talutod. Mga salita, binubuo ito ng mga talutod sa saknong, sugat at tugma. Mahusay, mahal ka ng buko. So, ang tula ay isang uri o isang anyo ng panitikan kung saan ginagamitan ito ng mga magaganda at malikhaing salita. Binubuo rin ito ng mga talutod, saknong, sukat at tugma. Kung hindi pa kayo pamilyar sa talutod, saknong, sukat at tugma, mamaya ay malalaman niyan. Dahil mayroon akong hinihanda, halimbawa ng tula. Ngunit bago yan, magkakaroon muna tayo ng paghahawa ng sagabal. Magkakaroon tayo ng paghahawa ng sagabal. Ang panuto sa paghahawa ng sagabal ay nandito. Kung may mga hinahanda akong salita dito, kung makikita nyo, nandito yung salita na yun, ay dito nyo ididikit yung papel na ito. Naintindihan? Sige, kung sino yung sasagot, ang bawat sagot nyo ay makakakuha kayo ng candies. Bawat isang sagot, isang candies. Naintindihan? Sige. Ngayon, sino gusto mauna? Kumuha ka ng isa tapos dikit mo. Masatigin mo nasaan dyan ang salita dito. Sino pa?
Idikit niya sa... Sino pa? Ay. Sino pa? Sino pa ito? Saan niya? Sino pa? May isa pa? Sige na, maaari na umupo ang tapos na. Tumayo yung mga sumagot. Tumayo. Tumayo na sa upan. Okay, sino yung sumagot ng bangko at lamesa? Pakitaas ang kanang kamay. Okay, mahusay. Tama ang inyong sagot. Dahil dyan, narito ang inyong reward. Gimana na kayo po dalawa? Para sa naglilinis, sino ang sumagot? Mahusay. Para naman sa tinidor at kutsara, sino ang sumagot? Okay, mahusay. Very good. Tama yung sagot nila. Para sa plato. Mahusay. Tama. So dahil dyan, halika na umupo. Dahil dyan, bigyan natin ang mga sumagot ng treat clap. Alam niyo ba kung paano ang treat clap? Diba hindi? So ganito lang. 1, tweet, 1, 2, tweet, tweet, 1, 2, 3, tweet, tweet, tweet. Okay. Sabay-sabay yan. Isa, dalawa, tatlo. Very good. So dahil dyan, ito yung ating mga kapag nagkakita kayo, di ba sa bahay, kapag di ba meron tayo dito sa bahay, di ba may mga gamit tayo na rito, kagaya ng bangko at lamesa. Tama ba? Oo. Naglilinis ba kayo sa bahay? Oo. May tinidor ba at kutsara kayo sa bahay? Oo. Plato? Oo. Sa huli, itong tatlong larawan ay mga hindi, ito. Pag-aaman talaga sa sagot. Pero, ano ito? Tatlo. Di ba meron tayong mga ganito sa bahay? Opo. Mahusay mga bagay o pagalitan natin sa bahay. Bahay na kailangan natin linisin or linisan. Mahusay. Dahil ngayon, dadako na tayo sa ating mga gabay na tanong. Pag-ibasa, nagsabay-sabay ang ating mga gabay na tanong. Sa tulang dito, ilang taludtod kaya ang makikita natin? Doon sa tulang natin, halimbawa na tulang sa bata. At ilang saktong meron kaya ang tulang dito? Para sa pangatlo, magkasisunod kaya ang mga ito? Pero masasagot natin yan pagkatapos na ating talakayan. So siguro lahat naman kayo marunong kayo magtula, di ba? Kasi ba yung pagbasa ng normal sa pagtula, di ba? Sige, isa-isa tayo magtutula. Tatawagin ko yung, tutulong ko yung magtutula. Yan tula niya. Low. Maaari kang pumunta doon kung hindi na tayo nagmagligpit, magsaya't umawit, mga kagamitan ay ating bulasan. Laging iingatan ang anumang bagay, huwag sanang mabasag ng di masira. Ang site, bigyan ng dalawang palpak si Chloe.
Good. Para sa pangalawa, sinong gusto? Sinong gusto? Ay, gusto mo ba? Halika, pumunta ka sa harapan. Mahusay. Ngayon, pakinggan nyo kung bigkasin ito. Pakinggan nyo ha. Tayo na't magligpit. Tayo na't magligpit. Magsayat, umawi. Mga kadamitan ay ating tulasan. Laging iingatan ang anumang bagay. Huwag sanang mabasag na hindi masukatan. Ngayon, sabay-sabay natin bigkasin ang tulang ito. Ngayon, ang ipinapaliwatig ng tulang ito o tema ng tulang ito ay tungkol sa paglilinis ng gamit na lagi natin iingatan at huwag mabasag para tayo ay di mahusay. Ngayon, sino ang tinutukoy sa tulang ito? Kaming mga bata. Mahusay kayong mga bata. Pangalawa, anong klaseng katangian ng tao ang nais ipaliwanag ng tulang ito? Anong klaseng katangian? Kalinisan at pag-iingat sa mga gamit. Mahusay. Kalinisan at pag-iingat sa mga gamit. Ano nga ulit yung nais ipaliwanag ng tulang ito? Kalinisan at pag-iingat sa gamit. Okay, very good. Dahil na sasagutin natin ang mga gabay mo. Wait, sabihin lang. So para sa ating tula, dito natin makikita, di ba yung, di ba ang tula ay binubuo ng talutod, sapnong, sukat at tugma. Ngayon, makikita natin kung ano ba yung sinasabi, talutod, sukat, talutod, sapnong, sukat at tugma. Ang sinasabing talutod ay ang mga linya ng tula. At ang tulang ito ay may ilang linya ba meron sa tulang ito? Hindi, pagkalit ko ito na lang. Okay, mahusay. Meron tayong walong talutod. Talutod. At ang saplong naman na sinasabi, namang saplong ay yung stanza o yung apat na bilang ito. Ganito ang sinasabing saplong. Kapag nakita niyo nag-space na siya dito or dito, ibig sabihin naka-isang paragraph o isang saplong na yun siya. So ngayon, ilang saplong meron tayo sa tulang ito? Dalawang saplong. Sukat at tugma. Ang sukat na sinasabi naman ay ang mga salita na makikita sa tulang ito. Kung ilang sukat ba ang meron sa tulang ito. So, kada na ito ay
isang sukat. Mahusay. So, bilangin nyo kung ilang sukat nga ba ang meron sa tulang ito. Mahusay. Ang tulang ito ay may 21 sukat. Meron siyang 21 sukat. Tugma ba ang mga tulang ito? Makikita natin tugma ang mga tula kung sa parehong ulihan ng salita ay pareho ng titik. Kagaya nitong dalawa, pareho ba sila ng titik sa ulihan? Oo. Ibig sabihin ang tulang ito ay Tugma. Mahusay. Dahil meron sila C at C. Sa pangalawa, ganun din, di ba? Sa pangalawang sakno, ganun din. O, hindi. Kasi, kita nyo, tugma itong dalawa. Kasi, may mga tula kasi, may layang tugma at tugma. Ibig sabihin, may tulang hindi magkapareho sa ulihan, pero ganun pa rin yung bigkas. Naintindihan? Ito siya ay tugma, ito ay may layang tugma. Ano ulit ito? Mahusay, may layang tugma. Ngayon, sasagutan natin ang ating mga gabay na tanong. Para sa ating mga gabay na tanong, sa tulang ito, ilang talikod kaya ang makikita natin? Ilang talikod ang makikita natin sa tula kanina? Mahusay, 8. So, at ilang sakno meron kaya ang tulang yun? Raika? Dalawang sakno, mahusay. Magkasing tunog kaya ang mga ito? Magkasing tunog? Hindi. Mahusay. Bigyan ng tatlong palakpakan lahat ng sumagot. Ngayon, dahil naintindihan na talaga yung ating talakayan, magkakaroon tayo ng aktibidad. Ito ang unang pangkat or group 1. Group 2. May kasali ka sa kanila. Dito na side. Kasali ka sa kanila. Dito ka na side. Dito naman, dito kayo na side. Kung mapapansin nyo, may dinikit ako sa dingding sa magkabilaan. Tignan nyo. Yan yung sa inyo. Ito naman yung dito sa inyo. Tumili mo na kayo sa akin, sasalita ka. Bali, ang gagawin nyo dyan is, bibigyan nyo kayo ng 5 minuto or 5 minutes para i-practice nyo yan. I-practice nyo, pagkatapos nyo, after ng 5 minutes, o pagkatapos ng 5 minuto, boys, pagkatapos ng 5 minuto, is, lahat ng kagrupo nyo ay pupunta dito sa harapan at sasabay, tutulahin nyo yan. Naintindihan nyo? Ito yung kung paano kunin yung puntos nyo. Class, napilit na. Kung paano kunin yung puntos nyo. Kung sabay-sabay kayo, kung sabay-sabay, ang lahat, at walang tumatawa, ibig sabihin sabay-sabay kayo bigkas dito, walang tumatawa, is makakakuha kayo ng 10 points. Kung hindi naman gaano sabay-sabay, tapos may tumatawa pa, makakakuha lang tayo ng 3 points. Malinaw ang pagkabigkas. Ibig sabihin, malinaw ang pagkabigkas, malinaw at naiintindihan, boys at the back. Malinaw yung pagkabigkas sa harapan, ibig sabihin, naiintindihan at patula talaga yung pagbigkas nyo is makakakuha kayo ng 10 puntos. Kung hindi naman gaano kalinaw dahil ang mga ibang salita ay hindi gaano nabigkas na maayos, makakakuha kayo ng 3 points. Gets? Sige. Proceed kayo sa grupo nyo. 5 minutes. 5 minutes start now.
Ama at Ina ko, sa lahat ng tao dito sa mundo, wala pang tutulan sa Ama at Ina ko. Sila ay naghirap, sila ay nagsikap, na ako'y mani at mayang anak. Kaya naman naayos ang langit kong sa aking magulang ako'y makatulog. Ama at Ina ko, sa lahat ng tao dito sa mundo, wala pang tutulan. Ama at Ina ko, sila ay naghirap, sila ay nagsikap, na ako'y lumaki at sumayang ganap. Kaya naman naayos ang langit kong sa aking magulang ako'y nakatulog. So, bali ang red. Bali kayo, mauuna. Sige, punta na kayo sa harapan. Tanggalin kayo yung ano yun. Hindi, basahin man. Hawakan siya rin. Kaya lang na-call kayo. Akin lang. Ay, may isa maghahawak dito. Sige. Hindi ka pa banda. Hindi ka banda. Hawakan mo mga ito para makita nila. Kasi hindi sila sabay-sabay. Tandaan nyo yung puntos, di ba? Kung sabay-sabay at walang tumatawa, makakakuha kayo ng 10 points. Okay, very good. Kung mali nyo yung pagkakabigkas, makakakuha kayo ng 10 points kung mali na. 3 points kung hindi mali. Mali ko, ang ayusin mo yung pagkawin mo, nakasalalan sa'yo. Sige, 1,
Para sa pangalawang grupo, tanggalin nyo. Mingat ka ng fish. Boys! Tandaan nyo, di ba makakakuha kayo ng 10 points kung sabay-sabay ang pagbigkas. Kung malinis or klaro yung pagbigkas nyo ng mga salita, 10 points. Pero kung hindi, ano? 3 points. Okay, sige. In 3, 2, 1, start. Mahusay, maaari na kayo po. Bigyan sila ng ang galing-galing clap in 3, 2, 1, start! Mahusay para sa lahat. Ang inyong makinig, nagsasalita ako. Mahusay ang lahat dahil naisagawa nyo ito ng maayos. Sino yung nanalo kanina sa tula? Bali ang nanalo sa ating aktibidad, kanina nakalimutan ko. Bago makalimutan ay ang group 1. Parang unang pangkat. Dahil hindi mapapansin, sabay-sabay talaga sila. Sabay-sabay talaga nilang nag-ikas yung tula, kanilang isinatula. Para sa group 2, kailangan pa talaga sanay para mas kaya. Ano nga ulit yung pinalakay natin? Mahusay, tula, ma'am? Ito ay binubuo ng para dyan, ito ang tula ay binubuo ng taludtod, ano pa? Ang tula ay binubuo ng sabay-sabay, ang tula ay binubuo ng ngayon, dahil alam niyo na talaga yung ating tinalakay, ano nga ulit yung sinasabing taludtod? Mahusay, linya ng tula. Ang saklong. Stanza. Stanza ng tula o yung grupo ng tula. Saklong. Saan nakikita ang tugmaang tula sa? Paano natin makikita ang tugmayang tula? Tumayo kamay ka? Pareho ang titik na nasa? Mahusay. Ang sukat. Saan makikita ang sukat? Paano makuha ang sukat ng tula? Bilangin ang? Okay, mahusay. Kung ilan ang salitang meron sa? Okay, very good. Ngayon, magkakaroon tayo ng pagsusuri kung talaga bang naiintindihan nyo ang ating talakayan. Kuha na sa dyan, pag-ipasa sa rin.
Hanggang 5. Sige, makinig ka. Isulat ang titik na T. Alam niyo ba ng titik na T, di ba? Oo. Isulat ang titik na T kung ang babasahin ko ay patula. T naman kung ito ay hindi. T kung patula, P kung hindi. O, saan na yung sulat nyo? Hindi patula. Hindi. Okay, very good. Sige na, para sa unang bilang. Para sa unang bilang, ako'y bata, ako'y tatanda. Para sa unang bilang, ako'y bata, ako'y tatanda. Isulat ang titik T kung patula ang pagbigkas nito at P naman kung hindi. Tapos na? Isulat mo lang T or B. T or B. Para sa pangalawa, ang sungit ng mama mo. Ang sungit naman ng mama mo. P kung patula, P kung hindi. Ang sungit naman ng mama mo. Para sa bilang ng katatlo, kapaligiran kay ganda, hindi nakakasawa. Kapaligiran kay ganda, hindi nakakasawa. Para sa pang-apat, mabait na bata, magalang na bata. Pang-lima, maganda sa labas, nais kong maglaro. Tapos na ba ang lahat? Peppers up. Tapos na ba ang lahat? Hindi ba unang mag-left mo na? Siapa? Pembangunan semua tasik. Beauty. Bad. Kaya sila.
Bale, ang mga nakakuha ng perfect or tama sa lahat ay si Rafa-May, that's Kari, si Jamaica, si Joseph, si Farhani, si Princess, si Jamaira, si Suraya, si Yasser 3, si Farhani Kali 5, si Sharifa 4, si Jeremy 5, si Haiti, Jaipi 5, si Datu Ila 4, si Ruhamin 5, si Jafar 5, si Jahabuddin 4, si Raihat 4, si Jedrauf 4, si Laika 5, si Ibrahim Friday, Siti Hajar 5, si Hamna 3, si Haja 5, si Esnaira 5, si Shahaira 5, si Jamaica 3, si Haina 4. Naintindihan ko ang ating talakayan? May mga katanungan pa ba kayo? Naintindihan? Dahil dyan, magkakaroon tayo yung tandaan ninyo. Maghanap ng tulakong bata na may isang sakno. Isulat sa malinis na papel. 20 puntos paglaipasan nyo ito. Ipasa sa susunod na pagkikita. Sige, magsimula na kayong isulat. Ngayon na, tumayo kayo. Paalam na mga bata? Sige, hintayin nyo ang susunod yung guro.